Magandang buhay, good morning. Biyernes mga kapatid sa ating Rosby Morning Devotion, no? So, kumusta kayo sa umagang ito? Kumusta ang ating pagtulog? Nawa ay nakatulog tayo ng mapayapa mga kapatid, no? So, sa umagang ito ay tayo mga sama muli sa ating pagdedebosyon mga kapatid sa ating Panginoon. Ito yung ating pag-alala sa pagising pa lang sa umaga, no? So, samahan niyo ako mga kapatid manalangin sa pasimula ng gawain ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Aming Ama sa Langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, sa umagang ito, God, ay inanyayahan ko, God, ang iyong karunungan, kapangyarihan, Panginoon, na siyang samahan kami sa pagnilay-nilay ng iyong mga salita, O God. Tunay nga, Lord God, na mapasalamatin kami sa umagang ito sa panahon na pinagkaloob mo, sa kalakasan, sa protection, sa gabay mo sa amin, sa buong magdamag sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord God. Salamat, O God, sa nakalipas na mga araw, sa aming anumang mayroon kami, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na wala kaming mayroon kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na salamat sa mga biyaya na nakamit namin, Panginoon. At salamat sa protection mo sa amin, O God. Sa umagang ito, Panginoon, paribagong paglapit sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian na kami, Panginoon, ay gabayan, samahan ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Saan man sila naroroon, maghanap buhay, Ikaw, O Diyos, ang tanging namin pag-asa na siyang kasama namin sa araw-araw, O God. Sa umagang ito, Panginoon, na tunay nga, Lord God, na buksan mo ang puso't isipan ng bawat isa, O God, na siyang maunawaan nila ang nais mo, ang masunod, O God. Sa umagang ito, Lord, turuan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, sa pagnilay-nilay ng iyong mga salita. Ang iyong kapangyarihan ang tanging namin pag-asa, O God. At salamat, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo, Lord God. Ikaw lang talaga ang may alam sa aming mga plano, God, sa aming mga desisyon. Lord God, pangunahan mo, O God, ang lahat ng mga kahilingan ng bawat isa, O God. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga dinadaing, O Diyos. Lord, sa inyo ang katugunan. Kayo pa rin ang nakakaalam ng aming mga kahilingan, kung ito ba ikakabuti o magagamit sa anumang mga kapamaraanan. Bagkus, O God, kayo ang nakakasiyasat ng lahat. Kaya ano man ang kahilingan ng bawat isa, Lord, pangunahan mo, Panginoon. Ginadalangin ko, Diyos, na abutin mo, O God, ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Ang aming mga kahilingan, Panginoon, dahil, Lord, kayo lang talaga ang aming alam na makakatulong sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa. Maging karamdaman man ito, Panginoon. Mga kagalingan, O Diyos, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Alisin mo ito sa mga katawan namin, ang mga karamdaman ng kung ano-ano man. Kaya salamat, Panginoon, sa gabay mo. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, magandang umaga, mga kapatid. Good morning tayo, mga kapatid, ay bago pa man makarinig ng mensahe ng Panginoon, tayo muna, mga kapatid, ay umawit sa Panginoon. Kumusta, mga kapatid? Kumusta ang mga pakiramdam natin sa umagang ito na ang sarap mga pagkagising pa lang sa umaga ay beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure
gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling, simply upon. I know you're going me to yourself. Let me, Lord, take me, move me, use me, fill me. I'll give my life to the Father's house. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the Father's house. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling, simply upon. I know you're guiding me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I'll give my life to the Father's house. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the Father's house. Lead me, move me, use me, fill me. I'll give my life to the Father's house. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the Father's house. Amen. Ito rin ang Panginoon, mga kapatid. Ang sarap pumawid sa Panginoon, no? Lalo na sa umagang pagkagising, magpupuri tayo sa pag-awit sa Panginoon. Pero ganun pa man, mga kapatid, kasi mahaba ang ating mensahe, tayo mga kapatid ay didiretso na sa topic ng ating devotion ngayon, no? So, pamagatan ko ito, mga kapatid. Ang topic ngayon, mga kapatid, ay tunay na tinapay. So, ito ang karugtong, mga kapatid, ng karugtong ito, mga kapatid, ng ating mensahe ng Miyerkules, ang tunay na tinapay, para maunawaan talagang natin ang pero hanggang Monday pa ito, mga kapatid, no? Kasi medyo may kahabaan para talagang ang ating kaisipan ba. Ito ay kasunod-sunod, mga kapatid. So, dito tayo
Ngayon ay ano na tayo mga kapatid. Ano pala itong ating mensahe guys. Nawala. Ay ito. So dito na tayo mga kapatid sa Mateo na tayo. Kung mayroon kayong mga Biblia, pwede kayong sumabay mga kapatid. Kasi nandyan naman sa screen ang mga bersikulo. Bagkus nandito rin at tayo babanggitin. Tayo ay ano na tayo mga kapatid sa dito na tayo sa Jeremias mga kapatid. Jeremias 31. So kung nagtapos tayo nung nakaraan ng Mateo, anuhin muna natin bago tayo pumunta sa Jeremias mga kapatid, no? Anuhin muna natin ang Mateo 26, 26, 28 hanggang 28. Sabi dito sa Mateo 26 sabi nga, at samantalang sila'y nagsisikain. Mateo 26 mga kapatid. Samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot sila si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagpuputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kanin ninyo ito, ang aking katawan. Pinapaano tayo mga kapatid, diba? Pinagpuputol-putol daw yung tinapay na yun mga kapatid. Ano ba yung pinagpuputol-putol ng tinapay ngayon? Bahagi-bahagi, diba? Sa mga alagad. Kagaya sa mga naatasan, mga nagnanais na ibahagi ang salita ng Panginoon. Pinagpuputol-putol yun mga kapatid, ibinahagi sa kanila ang salita ng Diyos yan mga kapatid. Yung pinagpuputol-putol, ito yung ibanghilyo para maibahagi. Ibinigay ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng mga karunungan o binigyan tayo ng kakayahan na maibahagi ito, no? Dahil hindi naman kasi natin to kaya kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat naman ito sa Kanya, no? Kaya sabi sa 27, at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat. Diyan. Mayroon mga tayo sa alibawa, pag tayo ay nagtagtipon-tipon, mayroon tayong hinahalimbawa na pinagpuputol-putol bilang pag-alala sa ating mahal na Panginoon. Diba bilang pag-alala sa kanyang mga salita, mayroon tayong ini-example na ito yung example ng kanyang mga salita. No? Yung gumagawa tayo ng mga juice o nagpuputol-putol tayo ng kung ano-anong mga nais natin na puputol-putulin para bilang halimbawa na ito ang salita ng Panginoon, no? Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan at nabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Mga kapatid, yung pagsunod, ito yung kanyang dugo ng tipan. Anong tipan? Diba yung manghilyo? So, pinapasunod tayo sa kanyang kapangyarihan, diba? Na para pag makasunod tayo, mapagpatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kasi nga ito nga dito, kung tayo masunurin, di ba? Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Ito yung kanyang ebanghelyo na nais nating sundin. At ito ay ibinubuhas dahil sa marami. Di ba? Ito yung ipinapakilala sa marami na ipagpapatawad ng mga kasalanan. So, kanyang mga salita, di ba? Kung tayo susunod, mapagpatawad tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan kasi malilinis yung ating dahil ang mga katuruan naman dito ng Panginoon ay lahat naman dito ay ikakabuti natin. Hindi tayo pinapasunod para ipapahamak kung hindi ito ikakabuti natin mga kapatid. So sabi dito sa Jeremias mga kapatid, purihin ang Panginoon, no? Jeremias Diyan na kayo mga kapatid kasi
medyo ano yung aking mata. Sabi nga dito, no? Sabi dito mga kapatid sa Jeremiah 31, sabi sa 31 mga kapatid. Sabi dito, narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon na ako'y nakikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Judah. Sabi sa 32, hindi ayon sa tipan na pinapakipagtipan ko sa kanilang mga magulang. Sa araw na aking kinuha sila ang sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupang Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. O mga kapatid, unawain po maigi yung kanyang salita. Hindi ayon sa tipan na pinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang. Sa araw na aking ikinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Nang aking tipan mga kapatid, ay itong ebanghelyo, kasunod natin sa pakisunod natin sa ating Panginoon, no? So, kanyang ebanghelyo, kumbaga, ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. O mga kapatid, anong asawa? Kasama kasi natin siya palagi. Kung sa literal, asawa, palagi natin kasama. Yung sa ating buhay, lagi natin kasama ang Panginoon. Kaya, tipan natin siya. Kasi nandyan siya sa atin, di ba? Kaya, kapatid nga natin siya, magulang natin siya, pwede na, kaibigan natin siya, best friend, maging asawa. Nasumbungan ng lahat ng ating mga kailangan o problema, di ba? Kasi kasama natin siya mga kapatid. Pwede natin siyang kausapin na bilang sumbungan. Di ba? Sabi sa 33, mga kapatid, kundi ito ang tipan na aking ipinagkikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ang aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban. At aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Di ba mga kapatid? Ilalagay daw ng Diyos ang kanyang kautusan. Saan natin yung mga kapatid? Sabi dito, no, aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ng Israel sa pagkatapos ng mga araw na yun. Yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging bayan ko. Diba? Aking bayan. Sa ating pala yan mga kapatid. Isusulat niya pala yan sa ating puso at ipapakilala. Magiging ipakakilala na siya ang Diyos. Diba? Pagka ikaw talaga nakakaano sa salita ng Panginoon, malalaman mo yun na itong salitang ito ay naisulat sa ating kaisipan at puso. Naalala natin ang kanyang mga salita, mga kapatid. Kasi nga, ito yung pangako ng Diyos na sa kanilang kalooban na aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Purihin ang Panginoon. Diba? Dagdagan natin mga kapatid sa unang Korinto para maunawaan. Ako'y binabasa ko lang yung mga kapatid, at hindi natin yan siya, kung ano yung ating
basa yun din ang ating maituro mga kapatid, no? Kasi mahirap naman na magdagdag tayo. Unang Korinto mga kapatid, 10, 16, 17. Sabi nga sa 10, 16, ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Siyang dugo ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipag-isa ng katawan ni Kristo? O, di ba mga kapatid? Ang hinahalimbawa natin ang saraw na ating iniinom at ating kinakain, ito yun yung pagsunod natin at pagpakinggan at sundin ang kanyang mga salita. Kasi ang ating tinapay na ating pinagpuputol-putol, ito yung salita ng Diyos na ating kinain. Di ba? Na hindi kinain dahil sa bibig, kung hindi pinakinggan, pinasok sa puso, mga kapatid. Kaya nga nakasabi dito, ang saraw ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo. Sabi sa 17 mga kapatid. Sabi sa 17, bagaman tayo'y marami, ay isa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikipahagi sa isang lamang tinapay. O diba? Bagamat marami tayo, pero ang tinapay na inahasik sa atin, yung ipinaparinig sa atin, ay iisa lamang. Diba? Sabi nga, bagamat tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa iisang lamang tinapay. Diba? Isang salita lang yung ating pinagsasalusaluhan, mga kapatid. Maunawaan ng bawat isa at individual naman kasi ang kaligtasan, mga kapatid, at individual tayong mag-unawaan, maggayakan, magsunod kung paano natin sundin, no? Ang Diyos lang nakakasiyasat sa ating puso kung paano natin siya sinunod, kasi mayroon talaga kasing tao na ang binabantayan ang kilos ng tao, o samantala yung sarili niya ring kilos hindi niya mabantayan, di ba? Sa Panginoon natin yun, dahil naglilingkod naman tayo sa Diyos, di ba? Siya naman ang nais natin na mapagparangalan ng ating ginagawa. Diba, mga kapatid? Kaya, mayroon kasing mga tao, mga judgmental ba, mga kapatid? Pero wag natin ang intindihin yun, kasi pareho lang tayo mapahamak. Kapag napahamak, sa pahamak ka din ba? Kaya, ang connection mo sa Panginoon, ikaw at ang Diyos nang ang nakakaalam. Episo, mga kapatid, tandaan natin, Episo 4, mga kapatid, 4, Episo 4:4 hanggang 7. Sabi nga dito, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo ng isang pag-asa, ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Diba, mga kapatid? Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Hindi dahil kung mabautismo ka na isang bisis, magpapaulit-ulit ka. Kaya ako nabautismohan ako sa probinsya pa yun, mga kapatid, yung pagtanggap ko sa Panginoon. Pero kakaiba yung healing sa akin, ng calling sa akin ng Panginoon nung ako'y nabautismuhan. Kasi pagka ang Diyos na pala talaga ang tumawag sa iyo, kahit gaano katigas ng puso mo, magagawa mo. Kasi nung panahon na yun, dati talaga ako talagang loyal talaga ako doon sa dati kong nagisnan. Kaya sabi ko, di ako magpabautismo dyan. Matigas talaga ang puso ko, mga kapatid. Pero may isang time na ginamit. Ang Diyos na mismo yung nagtawag sa akin.
Dahil yung time na yun naramdaman ko yung hindi, yung himala o kamangha-mangha na pangyayari na saka ko nalaman. Kasi bago ka kasi magtanggap sa Panginoon, mga kapatid, mayroon kang gagawin eh. Kailangan isuko mo yung sarili mo o siyasatin mo yung sarili mo o magkaroon ka ng parang comfort room muna na mag-ano ka, kausapin mo ang Diyos eh. Pero yung panahon na yun, mga kapatid, kumilos ang Panginoon sa buhay ko. Naramdaman ko ang Diyos doon. Kaya nagdesisyon ako. Yung puso kong matigas lumambot dahil ito, yun na yun. So kaya isang bisis lang ako nagpabautismo, mga kapatid. Kasi nga nakasulat naman dito na isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo lamang. Diba? Kaya sabi nga dito sa dagdagan natin, mga kapatid, sa 6, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. O mga kapatid, isang Diyos at Ama ng lahat. O, maraming mga pinapangalanan na kung ano-anong mga pangalan na binabanggit nila sa ating Diyos, no? So, sabi sa kanyang mga salita, one God and Father of all, who is above all and truth all and in you all. Diba? Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat, sumasa lahat at nasa lahat. Oh, lahat sa atin. Iisa ang ating tinatawag eh. Kaya iisa din ang ating Ama na sumasama sa atin, mga kapatid. Isa rin ang ating pinanampalatayaan. Sabi nga dito sa 7, dapatwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Mga kapatid, siyasatin mo yung sukat na kaloob ng Diyos sa'yo. Iyan yung ibahagi mo. Yan yung bahagi mo. Ito yung bahagi ko. Ito yung bahagi ko na naglakas loob na ibahagi ang salita ng Diyos online, kasi nagtiwala ako na ang kapangyarihan ng Diyos gagamitin, papahiramin niya ako. Dahil hindi ko naman ito kaya kung wala ang Diyos, mga kapatid eh. Kaya, salamat sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoon na tayo ay binigyan ng lakas ng loob ng ganito. Pero, mga kapatid, hindi biro ang tumanggap ng salita ng Panginoon kung hindi naman ito na-manage natin ng. Kaya nga sabi ko, ang salita ng Panginoon ay totoo. Individual tayong ililigtas at individual tayong bumabalik. Ako naman ay pinakamababa niyang magagawa, mga kapatid. Kung sinunod niyo dahil narinig niyo sa akin, sa Diyos niyo yun sinunod, hindi sa akin. Isang atasan lang ako. Isa lang akong pinakamababa niyang manggagawa, mga kapatid. Walang kapangyarihan. Wala din ako kung wala ang Diyos, mga kapatid. Sa Kanya lahat ito eh. Yung naririnig nyo, hindi sa akin eh. Sa Diyos yan. Hiniram ko lang lahat yan, no? So, kaya nga, mga kapatid, tandaan natin, sabi sa Lucas, dagdagan natin sa Lucas. Pero masarap pagkapag nilay-nilayan mo yung mga verse niya, nagasunod-sunod niya, no? Sabi sa Lucas 24, mga kapatid. Lucas 24. Sabi sa 24:30-32, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, magandang umaga sa lahat ng mga pumapasok ng live, nag-open ng live ng morning devotion. Pagpalain tayo, ingatan ng Panginoon at sa umagang ito pinagpala na kayo dahil narinig niyo ang salita ng Panginoon. So sa umagang ito, sabi nga dito sa Lucas 24:30, at nangyari nang siya'y nakasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan, at ito'y pinagpuputol-putol at ibinigay sa kanila. Diba, mga kapatid? Yun sa kanila, binigay sa atin. Yung tinapay na yan. Diba? At sabi dito, at nagbuksan ang kanilang mga mata, at siya'y nakilala nila, at siya'y nawala sa kanilang mga paningin.
Mula nang nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, nangagbuksan ang ating kaisipan, mga kapatid. Nangagbuksan at siya'y nakilala natin. Mula nang nakilala natin, naway mawala sa atin yung mga dati nating mga kaisipan. At ito mabuksan sa panibagong pagsunod na dahil narinig natin ang kanyang mga salita. Ito pala ang sundin natin. Hindi pala yung kung ano-anong pinanampalatayaan natin. Ito lang pala ang totoo, ang pagpasunod sa atin. Ito kasi sinasabihan tayo di ba? Hindi yung paulit-ulit na lagi na lang natin naririnig, mga kapatid. Sabi nga dito, mga kapatid, no, sa Lucas, sa ano tayo? Sa Lucas 32, sabi nga, at sila'y nangangagsabihan, hindi baga nangag-alab ang ating puso sa loob natin habang tayo nakikausap niya sa daan. Samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. Mga kapatid, pilit naman niya na pinapaliwanag sa iyong puso para makaunawa ka, para maintindihan mo. Binubukas niya dahil nakasara nga ang ating puso, di ba? Nakasara dahil doon sa ating mga paninindigan na dito lang ako, ito lang unawain ko, ganyan, di ba? Wala masama, mga kapatid, kung magsiyasat tayo kung ano ang totoo. Malapit na tayo, mga kapatid. Episo. Sabi sa Episo? Sabi dito sa Episo, mga kapatid, Episo 1:18. Sabi sa 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan sa kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Yaman daw na binuksan na ang ating puso, malalaman natin kung ano yung pamana ng Diyos sa pagtawag sa atin, mga kapatid. Ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana. So, purihin ang Panginoon, sabi dito, no? 1:18 yun, mga kapatid. Episo 1:18, mga kapatid. So, dito na tayo magtapos at susundan natin to ng Monday. Magtatapos tayo ng Monday to mensahe na to, mga kapatid, no? Para yun buo yung mapagnilay-nilay ng salita ng Panginoon. Sabi dito sa Juan 6:27 hanggang 32, mga kapatid. John 6, Juan 6:27 hanggang 30. Juan 6:27-32, mga kapatid. Sabi sa Juan 6:27. Sabi sa Juan 6:27, mga kapatid, no? Magsigawa kayo. Sabi sa 27, magsigawa kayo. Hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sabi sa salita ng Diyos, huwag tayong magsigawa kayo. Ano ba gawin natin? Gayakin natin. Hanapin natin kung yung pagkaing hindi napapanis. Magsumikap ba tayo? Oo, magsumikap tayo para sa ating tiyan. Pero yun yung mga pagkain na yun ay napapanis lang yun. Ilalabas natin yun, mga kapatid. Pero ano ang pagkain na hindi napapanis? So, simula pa lang andoon na yung kanyang mga salita, di ba? At ang salita at ang Diyos. So, ang kanyang mga salita, mga kapatid, yun yung tinapay ng buhay
na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Sabi nga dito, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal na sa buhay na walang hanggang. Ito yung pagkain na yun kapag ka ikaw ay sinunod ang kanyang ebanghelyo, tipan, ikaw ay ginaya kung paano sundin ang kanyang mga turo, isinabuhay, ito yung ating matatanggap mga kapatid. Sabi nga dito, no, pagkain hindi napapanis kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggang na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. So ito yung mga kapatid, itong ibinibigay namin, itong ibinabahagi namin, ako, o sino pa man, anak din ako ng tao, diba? Ibinahagi ko ito dahil sa pag-ibig ko na maibahagi ang salita ng Panginoon. No? So kami na nagbibigay ng mga ebanghelyo, hindi ito sa amin, sa Diyos ito. Atasan lang kami, kaya nga sabi dito, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggang na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Anak ng tao mga kapatid, sapagkat siyang tinataka ng Ama na makatuwid bagay ang Diyos. Sa kami pinakilala, para kung gaano namin nakilala, yun din ang ipinapakilala namin sa inyo, na totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos na dahil naranasan namin, ibinabahagi namin sa inyo ang mga kabutihan ng Diyos, itong kanyang mga salita. So mga kapatid, di ba? Ay, nilabot ako, di ba? Sa 27, sabi sa 28 mga kapatid, kasi hanggang 32 to, sabi sa 28, sabi sa 28 ng kanyang mga salita, sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sabi sa 29, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayaan yaong kanyang sinugo. Sino bang sinugo ng Diyos dito mga kapatid? Ang anak na pinababa dito sa langit, hindi kami, no? Ang anak, ang Panginoong Hesukristo, kapag nananampalataya tayo, pinanampalatayaan na rin natin ang Amang nasa langit. Diba? Kaya sabi daw sa 29, sumagot si Jesus. At sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. So, sino sinugo dito mga kapatid? Kami mga alaga din. Pero ang pinakay sinugo ng Diyos dito ang kanyang anak. Pinababa para sa ating mga kasalanan, para sa ating pagtubos sa ating mga, para tayo iligtas at para tayo gabayan dito mga kapatid sa mundong ito, mundong ibabaw. Sinabi nga ni Jesus sa 30, sinabi nga nila sa kanya, ano ang inyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayaan ka namin, ano ang ginagawa mo? 31, nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang gaya ng nasusulat. Tinapay na galing sa langit. Gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. Tinapay pala mga kapatid na galing sa langit. Ano nga yung tinapay na galing sa langit? Diba yung kanyang mga salita? Kaya nga sabi dito sa pamamagat, ang tunay na tinapay at ang salita ng Diyos. So yan ang tunay na tinapay mga kapatid. Yung mga tinapay na nasa bikiri, hindi yan makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito yung ating pinagninilay-nilayan, ito yung makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Kaya nga mga kapatid, no? So siguro mga kapatid, no? Dito tayo magtatapos sa 32. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Yun pala mga kapatid, di ba? Hindi ba yan tayo magtatapos? Mayroon ba talagang paunawa sa atin mga kapatid? Monday maantabayanan natin dahil marami pa itong verse na to mga kapatid, no? Pero pansamantalang puputulin natin dito sa Juan 6:27 hanggang 32. O diba, naunawaan ba ng bawat isa?
Sinabi ni nga sa kanila ni Jesus, sabi sa 32, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Diba? Salamat sa salita ng Panginoon. Nawa ang bawat isa magnilay-nilay, buksan ang ating puso at isipan kung ano talaga ang tunay nating kainin. Sundin. Hindi yung pagkain bunganga. Pakinggan mga kapatid, lagay sa puso para nang sa ganun ito ang tinapay na ating naririnig. Ito yung makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Alam niyo mga kapatid, nakakilabot ang buhay, no? Dito sa aming lugar, mayroon akong nakita na magkapitbahay. Ito ba ay takda o ito ay nais ng Diyos? Silang nakaalam eh. Pareho sila ngayon nakaburol. Magkumpare pa. Diba? Dito sa aming lugar, dito na nadaanan ko dyan sa may kampo. Pareho sila magkumpare. Yung isa, pareho naman ito sila tricycle driver. Pero itong isa, matagal na ito siya na bedriding. Kumbaga matagal na naka-wheelchair. Pero itong isa, kailan lang nakita ko na nagbibiyahe ng tricycle. Magkapitbahay mga kapatid, parehong nakaburol. O diba? Ito ba ay, kumbaga, plano ng Diyos eh. Kasi hiram nga lang ang buhay, siyang nakaalam. Kaya kailan pa ba tayo gumayak mga kapatid? Para sa ating buhay espiritual. Siguro hindi na yun noon. Ngayon na mga kapatid, saliksikin nyo na ang tunay na pananampalataya. Dahil ito, magmakabasay sa akin. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam din ng aking kaligtasan kung ano. Kayo ang pansarili nating pagsusumikap kung paano tayo isabuhay ang ating naririnig. Mga kapatid, walang masama kung mayroon tayong Biblia. Mas masarap may Biblia tayo sa Bible, sa cellphone. Libre mag-download ng Biblia sa cellphone mga kapatid. Kaya masarap na mayroon tayong cellphone na para tayo mapagnilay-nilayan yung mga verses mga kapatid. Nilagay ko dyan ang sa aking account, una, pangalawa, pangatlo. Para maunawaan ang bawat isa, mga karugtong-rugtong mga kapatid. So, purihin ang Panginoon sa magandang umaga sa ating lahat sa pong umagang ito. Nawa ang bawat isa ay magayakan mga kapatid. Ano pa ang ating ang salita ng Panginoon lumalapit sa atin. Ito ang tunay na tinapay na ating pinagsasalo-saluhan sa umagang ito ay magkapagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, purihin ang Panginoon, manalangin tayo mga kapatid sa pagtatapos ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Aming Ama sa langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, salamat Panginoon sa umagang ito, God, sa iyong mga salita. Ikaw, God, ang tanging aming pag-asa na kumilos sa puso't isipan ng bawat isa, God. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung hindi mo kami gabayan. Kaya tanging kailangan namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa aming mga mahal sa buhay. Ang iyong proteksyon, ang pag-iingat mo, Panginoon, Lord, wala kaming magagawa. Kung sisitan, laging nakaabang sa buhay namin, O God. Kaya, O God, huwag niyo po kaming iwanan. Huwag niyo kaming pababayaan, Panginoon, maging ang aming mga mahal sa buhay, O God. Ikaw ang tangi namin pag-asa, sandigan, magbibigay ng payapa, kaginhawaan, sagana sa aming buhay espiritual, Panginoon, Lord God. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Tulungan mo kami, tulungan mo, ipaunawa mo sa bawat isa, Panginoon, ang nais mo, God. Sa umagang ito, Lord, dinadalangin ko sila, Panginoon. Dinadalangin mo po ang lahat. Kaming lahat, Panginoon, humihingi ng pagsama mo, Panginoon, na pagpalain mo sila sa kanilang mga ginagawa, sa pang-araw-araw nilang hanap buhay, sa pang-araw-araw na pagbibiyahe, sa araw-araw, kung ano man ang mga hawak nilang mga sasakyan, Panginoon. Lord, proteksyonan mo sila, ingatan mo sila, ihatid mo kaming lahat sa aming mga papupuntahan ng ligtas. Ibalik mo kami ng ligtas, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na
Sa inyo lang kami nagtitiwala, O God. Ingatan mo ang mga kasalubong, ang lahat ng mga nagbibiyay, ilagay mo sa kondisyon, O God. Kaya salamat, Panginoon. Tinataas ko ang aking asawa, Lord, ang protection mo sa kanyang pagbibiyahe, Panginoon, Lord, ang tanging na yung pag-asa maging sa aking mga anak na naghanap buhay din, papunta pabalik sa kanilang mga trabaho, panghawakan mo ang kanilang mga sasakyan, O God, ang kanilang mga likuran at unahan, ang mga kasalubong, maging ang daan, Panginoon, Lord God. Ikaw ang maghawak sa kanila, Panginoon, dahil wala po kaming kapangyarihan kung hindi ikaw lamang. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ang iyong mga salita maitanim sa puso't isipan ng bawat isa. Patawarin mo kami, pakalinisin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, maging ang iyong lingkod, O God. Patawad, Panginoon, ang yung inatasa na magbahagi ng salita ng Panginoon, O God. Patawarin mo ako sa aking karumihan, sa aking pagkakasala, Panginoon. Kaya Lord, sa anuman, sino man ang may kaisipan ng hindi maganda sa bawat isa, patawarin mo sila. O maging kami may nagagawa sa bawat isa, patawarin mo kami, O God. Sa inyo kami nagtitiwala, O God, na kayo abutin ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Hindi ko man sila maisa-isa, Panginoon, pero nagtitiwala ako, Diyos, na ikaw ay may gagawin sa aming buhay. Ingatan mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga kalamidad. Maging, O God, ang tinataas ko ang aming Pangulo sa mga namumuno ngayon, Panginoon Lord, ang kaayusan, pagkakaisa, at ang pagmamahala naman ang manguna sa kanilang puso't isipan, na magkaroon sila ng plano na malunasan ang problema ng bansa. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong mga salita at sa iyong kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. At ako nga pala si Sister Roslyn Sarino Villegas, Tubong, Surigao, Rosby Morning Devotion. Nawa, salamat sa bawat isa sa pagpapalo ng aking page at aking professional dashboard ng Roslyn Sarino Villegas. God bless everyone. Magandang araw, magandang buhay. See you on Monday. God bless. Bye-bye.